Hi guys, welcome to MClicks. This is our Holy Week special. So right now it is Good Friday. And syempre, nasa bahay lang lahat, 'di ba? Pag Good Friday or nasa beach. Labo, 'di ba? Nasa beach yung iba. So iba nag-ride, iba nagte-trail, kami nasa bahay lang. So, special vlog to kasi kwentuhan tayo. So if you want to see more of this kind of platform, ano tawag dito? Setup, let us know. Marami tayong ibang pwedeng pag-usapan. Pero this evening, ang pag-uusapan natin is, 'di ba sa TikTok mo marami nagtatanong, ewan ko, sa akin marami nagtatanong eh. Suggest. Boss, meron akong Honda Civic ito. Anong magandang setup para medyo tumindig ng onte? Or anong suggestion mo para medyo planning to set up my car? Anong uunahin ko? Yung mga ganong tanong. Or diba? worth it ba ayusan pa to? Ganun. Mga ganon, oo. So, ang pag-uusapan natin ngayon is we're going to tell you a specific car. Pag-uusapan namin kung aayusan mo ba siya or hindi. So let's say for example, naging series 2, we will entitle it To Mod or Not to Mod. Yeah? So I'm Ramon from Tusog. This is Makoy from Bakliks. And this is To Mod or Not to Mod. So this evening, syempre Honda Boy ako. Ikaw, Honda Boy ka ba? Honda Boy. Honda for life. So sisimulan natin itong series na to sa mga Hondas muna pag-uusapan natin. Let's talk about Honda. Siguro City, Jazz. Civic, Jazz, CRV. Hanggang doon lang. About yung mga Odyssey? Wala na yun. Hindi. Wala akong experience eh. So, Civic is medyo wide yung ano niya eh. Lahat ng gen, pag-usapan natin. Daanan natin lahat ng gen. Pero, ha? 8, 9? Ay, hindi. Wag naman yung mga old school. Simulan natin sa City, simulan natin sa SX8. Up to the current. First gen ng City. Up to the, hindi, first gen yun. May City na luma pa eh. O talaga? Oo, yung mga Japan hatchback, ganon. Meron. Yung may kasamang bike. Okay. So, sa City, simula tayo sa SX8. Yun din ba yung chassis nun? Type Z, CTZ. Yung mga ganon. SX8 ba lahat yun? Hindi, SX8, yung 1.3 dito local. O basta magsimula tayo doon sa body na yon hanggang sa modelo. Kaya, para lang, yung ano natin, Sa, tayo pinag-uusapan. sa Civic naman, simula tayo sa EF hanggang latest. Huwag natin pag-usapan yung mga Type R. Mga normal cars na tayo kasi normal guys lang naman tayo. Sa Civic nga, from EF to the current. Sa CRV, from Gen 1 to the current. So magsimula tayo sa City, SX8. Ito yung City SX8, diba? It first came out, anong taon? Anong sabi ni Wikipedia? 1996 yata yan, kasabay ng Bigote. Hindi ako nagkakamali. 96. Tapos non-VTEC pa yan nung una, diba? 1.3, diba? Oo, 1.3 na carb. 96 to 2002. Carburetor? Hindi, injected na siya. Injected na. Yan ba yung Hyper 16? Hindi pa yan yun, diba? Well, anyways, Well, anyway, sa body na yon, ikaw, to mod or not to mod? actually yan, nakagamit rin ako. Nakagamit na ako noon. Gusto ko yung body na yun. I would mod it. Pero in a specific way na hindi siya pang racing. Ako, I will mod it for racing. Kasi, feeling ko ang gaan-gaan ng kotseng yon. Gaan? Nakadrive ka na nun? Oo, feeling ko magaan yon. At the same time, maliit. So, parang sporty-sporty datingan. Kasi back then, walang suspension parts para dun eh. Ngayon na lang nagkaroon ng mga coilover para dun eh. Okay. Oo, recently na lang. Dati wala. So, yun ang nagiging hindrance ng iba para i-set up yon. So, kakabitan nila ng B16, B20. Ang problema, suspension. Mahina. Oo. Or ano lang, putol, ganun. Kaya hindi rin siya naging sikat na drag car nung araw na kung tutusin, pwede nga naman talaga. Kasi pasok ang... Magaan talaga yun. Nakadrive na ako. Oo. Ako gagawin ko doon, coilover siguro. Makina. Matic coil Oo, over. kailangan makina talaga. B20 man lang. Si Rod Zabala, lalagyan ng K ngayon. Ganun? Oo. Oo. Yung project niya, K-series na ganun. So lalagyan ko ng makina, siguro B20 para medyo mas mura. Is it, nakakita ka na naka-B-swap nun? Oo, dami. Is it hard? Or parang EF lang? Kasi alam ko, somehow similar chassis si City tsaka si EF eh. Actually, hindi ko nahimay kung paano nila ginawa, pero marami na din eh. Wala pa ako nakita. Pero most common na swap dyan is yung makina ng VTI na 1600 na VTEC. Yun nilalagay nila doon. Kasi yun yata parang bolt-on. Single cam na kasi galing. Oo. Tapos tinuturbo ng iba. Okay. Pero ako, Kasi Ace, ano? may sinali siya sa show na ganun. City Sock turbo. na City. Wide body. Oh?
Comment nyo yun kung nakita nyo yun. Sa auto salon niya sinali yun. Sa client niya yun, parang metallic color siya. So yun, B-Series, mag, syempre. Feeling ko ang bagay na mags doon yung mga RPO1. Na 15s lang. Di ako magsi-16. So, parang period correct yun doon, di ba? Medyo, a little bit, yeah. Pero for me kasi di bagay lagyan ng TE eh. Yung CT. Oo. Hindi. Pogi pa rin. Pogi pa rin kasi TE, kasi mahal. Pero kung tindig-tindigan ang hanap mo, RPO1. As interior, siguro bucket seats or Ano size? 15? 15. Or kaya SR3, di ba? Okay. Na upuan. Mga interior mo, manibela, mga ganun-ganun. Pero more on gagawin ko siya pang malakas na makina, malakas na motor. Pero kompleto loob, as in naka-carpet, may upuan sa likod. Oo, street car. Nakita na ako ng mga ganyang restoration or resto mod eh. Kasi nagpalit na makina eh. Okay din. Ang problema lang talaga is yung kaha, talagang sumusuko na. Dahil nga, old na siya. Oo, And parang manipis ata yung kahan Oo, ng for City. City, kumpara sa Civic, manipis yung lata. Now, for the rest of the people who modded those cars, doon na sila sumusuko pagdating na sa bodyworks. Tinitigan na yung project kasi passion project eh. Kasi kahit anong gawin mo, palatero mo, papinturahan mo ng halagang 250,000, The pag, value. pag binenta mo yung kotse, You ganun won't pa get rin. the value Oo, hindi siya tulad ng Civic kasi na nagkaka-value. So siguro, street car lang datingan, City. Isn't the City yung kwento ni Al before sa atin, first car niya na minod? Mm. Di ba? Tama? Yung naka-tubo na Oo. tuners. Ako more on like pogi look lang. Simple lang. More on like mesh wheels. Lowering springs lang para hindi madagdag. I won't change the engine. Siguro chambered muffler. Yung seat, semi-bucket or kung meron choice na OEM na mas maganda kaysa doon sa OEM niya, yun, mas okay ako doon. So parang Honda Club specs lang, gano'n. Oo, kasi kumbaga driving the car, experience ko sa kanya, masarap siya gamitin. As in, ramdam mo yung gaan ng takbo niya, mag-shift ka, early shift, wala pang 2,000, kaya niya buhatin yung sa 1.3 na engine. Talagang komportable siya para sa akin. So, I won't like change iiwasan ko wala yung comfortability ng kotse na yun. So, ano sumunod na City after that? Yung Type Z? Same chassis lang din yata, iba lang itsura. Parang facelift lang, oo. Yung Type Z, okay din yun. Kasi medyo mas malaki yung taillight. So, same lang din. Gagawin ko, makina siguro. Yung sumunod doon, yung parang, anong tawag nila doon? City Epis ba yun? Yung parang pangkudkod ng yellow. Teka. Yung lumabas na light blue. Na. Diba? Honda City. Anong gen na yun? Lagay mo IDSI. IDSI. Kasabayan ng GD. Okay, like that. Oo, yan yung Epis. Natawag na niya Honda City Epis. Yan, pasa ko dyan sa Epis na yan. Ako rin? Parang wala ka masyadong magawa. Sound siguro, pwede. Pero hanggang ganun na lang. Diba? Pass ka sa Honda City Epis. So, Tapos yung sumunod doon is yung GM5. GM2. Transformer. Sa Transformer naman, ang gagawin ko lang dyan, ako, I'll mod that shit. I'll mod that car. Coil over, TE or CE. Bagsak lowered lang. Talaga? Oo. Kasi siguro ako, feeling ko, any variant ng Honda City para sa I won't make it like Hindi worth it racing. buusan? Hindi, bubuhusan ko siya. More on VIP look, simplicity, ganun. Pero not racing. Like, lalagyan ko siya TE, CE, hindi ganun. Hindi ko siya para ayusin ng ganun. More on sounds, VIP look, ganun. Or pwede ko siya i-stance. Kung gusto ko mag-stance, papanindigan ko yung stance. Pwede. Lowered, no? Oo. Meron nag-turbo ng ganyan eh. Ng GM2. Tulin din. 200 horsepower din. Naka-kompleto din. Standalone, etc. L15? Oo. Okay din. Manual. Sarap. Tagaan na yun. Saan ba yun? Dito sa may North Edge sa banda eh. Doon ko nakita yung kotse. Kasi ganito yan, para sa akin The Honda City, ayusin ko siyang pogi. Kung gusto ko racing, mag-Honda Jazz ako. Tama. Yun lang yung para sa akin. Hindi. For example, nabili na yung kotse kasi. Yun nga. Na hand me down from the parents or nabili na. That's what I do. I will do more on sound siguro. Pero maraming latag na GM2 Mga madidiin na wheels, naka-recaro yung upuan. Yes. Kaya pogi din, in a way. din. Pero if you overdo it, wide body, na doon na nagkakaleche-leche. Body kits. Oo, pag nag-body kits na. Yung mga famous body kits dyan sa Honda City na yan. Doon nagkaleche-leche. So after the GM2 is the GM6 na yung parang kay Max. Pagdating sa mga body na ganon, from the GM2 to the GM6, hindi ko na para erasing yung mga ganong city.
Puro tindig-tindig na lang. Tindigan lang Oo. talaga. Kumbaga, Tito specs lang, So, lowered. si GM2, willing ka pa siya ayusan na racing look. Hindi na rin eh. Hindi na. So, City Z lang. Oo, yung City Z lang. SX8 lang hanggang Type Z. Ang payag akong gawing palitan ng makina, ganyan. Pero yung GM6 na parang kay Max, yun, ganun din. Kung anong ginawa niya, lowered lang mags, big brake kit, upuan. Same. Oo, yun na yun eh. Sound setup talaga ako kung sakali. Sounds talaga. I-SQ mo, yun, no? Or mas maingay doon. Hindi, kasi ang problema kasi sa kahan na yan, manipis yung lata. Ma-vibrate. May vibrate yan. So, Deadening. deadening ka. So, sobrang bigat ng kotse. Eh, ang liit ng motor. Mhm. So, parang pinahirapan mo lang din yung kotse. Eh di ano lang. Simpleng SQ. Oo, Para- SQ lang. Ano lang. Sealed box. Maliit. Ganun. So, after the City GM6, yung GN na, yung bago, yung may hatchback. Tama? Okay. Ikaw, ano mas gusto mo? Hatchback o yung sedan? Ako alam ko sagot mo doon. Oo. Ako gusto ko yung hatchback. Ako ayoko yung hatchback. Gusto ko yung sedan nun. You know why? Na-awkwardan siya dun. Ang layo ng gulong sa bubong. Oo. Na-awkwardan siya dun sa rear wheel. Malayo daw. Oo. Unless, wild style mo, natatabasin mo yung fender, lalagyan mo ng 18, magbumukha siyang rally look, Ah. gaganda siya for me. Pero, as is, Modification. oo, Value, mabigat na yun eh. Parang hindi worth it gawin eh. So, yun nga. So, sa GN na City, ang gagawin ko dyan, yun din, same. Mags, lowered, upuan, big brake kit. That's it. Sa engine, hindi ko na siya gagalawin. Kasi for me, parang, ano gagawin mo? Tuturbo mo? Yung ano? Not unless may or maybe in the near future, L15 turbo swaps, diba? Yung makina galing sa mga Civic SI sa US or sa Japan, na L15 turbo. Pwede yon. Pero, given the PHDM variants that we have, yun lang talaga eh. Maliit na subwoofer sa likod. Kumbaga, pang ano lang talaga, pamorma. Pangarmit lang. Hindi ka malalagyan ng mga carbon fiber eh. Body kit siguro, I would look for the simplest wrap-around kits na bolt-on lang na maybe you can find in China. Diba? Yung mga split, yung chin, side skirt, tapos rear spats. Ganun lang. Exhaust, baka nga di ko na i-exhaust pag ganun eh. Kasi I would go for sounds nga, diba? So parang useless ilagyan ng exhaust kung magsa-sounds ka lang din naman. So that's what I'll do with the new City. Si McCoy, meron siyang ano dyan, meron siyang vision sa Honda City na hatchback. So this video is brought to you by Panic nga pala. Well, ikaw, would you hesitate to mod a brand new car? For example, nabili mo. No? No. Ako rin eh. Ako rin hindi eh. Straight out of casa. Anong warranty? Oo, Diretso, ano yan? Hindi ako naniniwala sa warranty. Minsan, hindi ako nakapag-claim ng warranty. Kasi hindi ako naniniwala dun eh. So, palit agad. No? Palit agad. Manibela, papalitan mo manibela? Yun, siguro hindi. Kasi airbag, alam mo na, safety. Ako, papalitan ko. So, lagyan ko ng adapter. Adapter na ano ba yun? Yung mga, ano ba yun? Zestec. Puta, 120,000 yung manibela mo sa kotseng magkano lang. Well, if given the chance, no? Pag pwede mo i-all outin mo talaga. Kahit na brand new siya, kahit hindi. May ibang tao na mag-hesitate i-modify yung brand new kotse kasi nasasayangan sila. Or, hindi ko na alam eh. Yung psychology nila siguro, pag once na naubos na payout na nila yung kotse, saka nila i-modify. Kasi nga naman, meron ka pang hinuhulugan, tapos gagastos ka pa sa mods, di ba? So, Mahirap din. you're saying, willing ka alisin yung airbag for the modification ng steering wheel? Oo. Ikaw, na-experience ka na ba maputokan ng airbag? Hindi pa naman. Ako rin, hindi pa eh. Kaya hindi ko alam na... Ay, hindi ko pa nakikita yung purpose niya. Pero syempre, gagawin mo lahat ng pwedeng gawin na para gumana pa rin yung iba. Pero isn't it na when removing the airbag, iilaw na yung... Lalagay ka ng canceller Oh. para gumana pa rin yung ibang airbags. Pwede yun? Kasi may nagsabi sa akin noon na pag umiilaw yung airbag mo, may chance or wala. May chance na hindi siya gumana. Pag wala isa. Oo. Siyempre. Well, wala pa naman nakakapag-testing kasi talaga ng real life testing kung gagana pa kahit nakailaw yung airbag. Pero, I'm thinking, ganun nga talaga. So, ikaw, anong gagawin mo sa GN hatchback? Mags, ganun? Lowered. Sounds. Lowered. Lalagyan mo maingay na muffler? Hindi. No? Hindi talaga. Parang turn off talaga yung city na maingay muffler, no? Para sa akin any automatic car. Ganon? Oo. Bakit GTR automatic? I mean,
You get my point naman na ibang category na yung ganun. Like sabihin mo, i-compare mo ang Honda City na automatic or sabihin mo yung FD2 ni China na automatic, lalagyan mo muffler compared sa luxury car na, di ba? Doremi yung Exotic tunog, car, no? diba? Yung shifting pa lang alam Ano mo nga sabi ka sa tunog na automatic na naka-muffler? Hindi ko alam. Ano? Hindi ko matandaan eh. May pangalan yun eh. I forgot. So, Anyways. That's it for the Honda So, City anong lineup, pinaka-paborito mong city? I would Ano say yung willing kang gastusan ng pera? I would say yung 6, di ba katulad nung kay Max? Oh, GM6. Yun. I think that one. Oo, ako din. Kasi willing naman ako sa gastusan yung SX8. Ang problema lang, hindi na siya magiging drivable. Lagyan mo siya ng 220 horsepower, racing. Kasi Hindi mo na siya, daily mo, pero nakakairita na, tapos luma. I would only get the Honda City para siya daily driven talaga siya. Oo. Daily warrior talaga siya. Pero kung make it like a project car na isa-stick mo sa garage queen, kaya mas modern yung pipiling. Oo. Modern pipiling. Gusto ko magagamit pa rin, no? Mhm. Okay din talaga yung kay Max na GM6 eh. Nakita mo yung mga wild na gano'n, yung mga palit taillight pa na galing ibang bansa. May mga gano'n. May mga concept rin yun? Oo. Ay, Ano ba ano yung tawag doon? Anong tawag doon? Grace. Ayun, tama. Oo, yung mga Grace. Yung kay Carl. Shout out Carl. CBNS. Yung Honda City na Okay, dati, oo. straight Grace. Ang mahal din inaabot, di ba? Pambaliw din. Si Carl. Tapos ang ending, pag binenta mo, wala rin value. Chap. Chap mo. So yun nga lang, matatagalan ka talaga mag-liquidate. So let's go to the Civics naman. Let's start with the EF. The EF is the first Civic yata na dumating sa Pilipinas eh. Na locally available. Kasi kay Moab, local yun eh. Okay. So dalawang klaseng EF. Yung hatchback, Sedan. tsaka yung sedan. Ikaw, ano mas type mo? Hatchback. 2-door. Oh, sporty. 2-door no? syempre. Sporty datingan eh. 2-door talaga. Ako di ko kabisado yung mga themes ng ng EF eh. EF9, yung Japan. Alam ko lang si EF9 is like, yung signal light niya is mahaba. Nakaikot pa ganun sa gilid. Basta ang alam ko lang, nakadock yun. Oo, tapos may umbok sa Ah. hood. B16EF na cable type yung tranny. Oo. Would you modify? Ano gagawin mo? Ngayon, I would do resto mode. K-swap, ganon? No. Period correct lahat. Ganon? Resto talaga, resto. Restoration? Pero syempre, hindi siya pwedeng hindi naka-lowered, naka-mags. Yun lang. Pero restoration lang. Mahal nun. Yun lang. Challenge yun. Pero yun yung concept na nasa isip ko gagawin ko sa EF if ever makakuha. Ako sa EF siguro. Wait, would you choose the EF over the CRX? The CRX somehow Guwapo CRX similar kay EF eh. Kaso wala kasi CRX dito sa atin. Ayun noon lang. eh. Pero gwapo CRX. Pero kung challenging na buuhin ng EF, the more Mas challenging ang talaga. CRX. Kahit sa US, rare na ang CRX Yung eh. glass top nun, no? Tapos may mga Mugen, may mga ganun. Iba-iba na rin eh, no? Sa EF, ako, drag car. Talaga? Kasi nga, una, wala ka na ang hirap na maghanap ng mga bumper, mga fender, mga ganon. So, one piece. Okay. Gano'n na lang. Tubular yung harap. Wide harap. Oo, tubular na lang yung harap para madaling isalpak yung ano. Ano, may EF race car na lang talaga. Siguro K. Wild. Oo, K or So, B. ma-maximize mo lang yung lightweight body niya Yes. sa full potential for drag racing. Yes. Kasi ang EF Take magaan daw eh. advantage mo lang. Oo naman. Magaan daw EF eh. Ako talaga, EF9 resto mode. Kasi kumbaga, I wouldn't, kung hindi ko i-risk na bubuin ko yung EF, gagasto ka mga 1 million mahigit, lalabas ko sa kalsada, tatamahan ng tricycle yung taillight, wala ka na mabili. No, for display na lang. Ako Bubuin mo for display lang. If ever puntang car meet flatbed. Awol. Kasi for someone na, let's say bubuo ka ng EF na ganun, resto mode, as in complete EF9, you must be rich talaga. As in, talagang filthy rich for someone to do that. So, most likely, kung nagawa ko yun, meron ako pang flatbed anywhere na gusto ko sa dalhin. Ako, hindi kasi ako fan ng mga ganong, yung bubuin mo yung kotse, tatambak mo lang na andun lang. Well, IFD nga, tinambak. Pero hindi naman kasi, kumbaga, tinambak siya, hindi dahil garage queen. Oo. Dahil nakakatamad na siyang gamitin, gano'n. Kaya nga binuhay natin ngayon. Abangan nyo yan. So, yun nga, EF, bubuhin mo, tapos gagarage queen mo Yes. for show. Yes. Show car ang datingan ng gusto mo. Display siya sa bahay. Puta, pag binigyan Honda mo, boy kasi ako eh. pag binigyan mo ng timeline, yung ganong yung ganong build, siguro 5 years. Years.
years. Parang ginawa ni John Koo. Lalo na yung ngayon, yung kay John, actually, medyo mabilis-bilis pa yun. Kasi maraming pera yun eh. Pati hindi pa ganun, nung time na binuo niya yun, hindi pa ganun kahirap yung parts ng Honda nun, hindi pa ganun ka-expensive. So, anong kulay ng EF ang gusto mo? Hindi ko kasi alam anong mga stock color nun, pero I'm thinking of yellow. Yung parang kay Moab Yellow. Ako gusto ko yung EF yung race car ni Russell na EF. Na kay Dantley na ngayon. Coffee Blanca. Okay. Light brown. Oo. Okay din. Hindi na yun nung nakaraan. Diba? Parang champ white na nasobrahan sa yellow, ganon. Oo. Manilaw na talaga. Na medyo nasa brownish tone na siya, ganyan. Yan. Hindi, yung dinayin sa nakita natin, brown pa yun eh. Copy ko. Mas light pa. Okay. Kumbaga, on the white side siya, pero okay din. Actually, Angas lang. looking dito sa pictures ng EF, I would babaguhin ko yung kulay. White or black na lang. No? Neutral lang. White or black, tapos meron siya parang pinstripe sa molding na red na naka-wrap around. Mugen, di ba? Mugen na stripe. So kayo guys, kung magbubuo kayo ng EF, anong color? Comment down below. Or kung meron kayong picture na makita sa internet na medyo maganda, comment nyo sa amin para makita namin. So sa EG. So ito na. EG na. EG, simple lang naman EG. na. Gusto ko lahat ng klase EG, gusto ko eh. Siguradong, mod. Mod, Siguradong 100% mod. 100%. Okay, ano lang, little background lang para sa akin. You see, Chrissy, first EG ko ever. Puro ako SIR body, EK hatch, nagkaroon ako EK hatch. Ito yung first EG ko ever. Masabi ko, mas gusto ko ang EG kaysa sa EK. Noon na-experience ko na siya. EK hatch? Even the EK hatch, mas gusto ko pa rin yung EG. Bakit? Nagkaroon ako ng Type R, Handling? EK9. Hindi, I mean, yung feel lang ng EG pag nasa loob ka, maluwag, compared sa, iba yung feeling nung nakasakay ka sa EG, dinadrive mo siya, ramdam mo yung gaan, ramdam mo yung feel ng kotse na parang capable siya of handling yung maski anong power lagay mo doon. Kasi nakadrive tayo ng iba-ibang klaseng EG, di ba? Let's say, nakadrive ako ng SOC, nakadrive na tayo ng sobrang lakas ng EG, yung kay Powerhouse, di ba? Nakadrive ko yung kay 2.4 na turbo ni John Koo. Na EG rin. So, para sa akin, masarap gamitin na EG. Lalo na paglatag, yung kotse siya. Nagkaroon ako ng customer yung blue, yung pinadayo na natin kay Pepe. Diba na B16A lang, tapos nakabuo yung pangilalim, walang alampag, walang kotse, tapos nakaupuan na SR3 na komportable. Sarap gamitin na EG. So if I were unlimited budget EG, anong gagawin ko? Spoon. Straight spoon. Kumbaga bibili ako ng spoon EG galing Japan. Yung chassis mismo, EG6. Tapos ipapa-convert ko lang dito ng left hand. Firewall swap. Pero straight EG6 na white. Kasi di ba meron rin yellow ng spoon? Pero siguro yung carbon parts, pipinturahan ko na. Hood, wing, side mirror. Ganon. Pero spoon na EG pa rin talaga. Tapos roll cage or may interior. May interior. Spoon. Kasi ang spoon na EG, hindi naman malakas eh. Yeah. Built for truck siya eh. Built for endurance siya eh. Hindi siya malakas, so hindi ka matatakot na pag sumemplang ka, mamamatay ka. So, for those hindi nakakaalam, sabi nga ni Spoon, hindi naman nila binild ang Spoon engine to go fast. They built it for reliability, balance, and high revving. Tama? Sino yung nagkwento noon na nakausap na si Spoon? CJ. Nakausap na si Spoon. Kaya nga nasabi ko sa inyo yun, nakwento sa nila. Si EJ from Davao, nakausap na si Mr. Spoon. Ang sabi niya kay Mr. Spoon, your car is nice, but the engine is slow. Ang sabi sa kanya, if you want a fast engine, don't buy Spoon. Okay. Okay. But if you use Spoon, you rev it to 10,000, 11,000 RPM. Kaya yung gauge nila, di ba? The engine's very happy, parang gano'n sinabi. Maglagay ka daw ng baso sa makina, paandarin mo, hindi daw mahuhulog yung baso. Magsasplash. Hindi magsasplash. So, balance and shit, diba? Spoon talaga. Ultimate. Pagdating sa EG, ultimate spoon. Tapos, gamitin mo. Oo. Daily. So, sa spoon na yun, kasi maraming variant ng spoon na upuan. Meron full bucket, meron reclinable, di ba? Ito na ako sa modelong reclinable. Okay. Or if you have access to the Gen 1 na reclinable, why not, diba? Pero tanga na ginto yun. So, ayaw mo yung full bucket na spoon? Ayoko. Kevlar. Ayoko. Ganon. Although may stories noon na may nakaganong upuan, sumemplang yung kotse, wasak yung kotse, sin talagang wasak. Ang bumuhay sa kanya yung spoon na upuan. Oo.
Ganun siya katibay. Mm-mm. Talagang yakap siya dun. Mm-mm. Ako kasi, hindi ako more on, like, purista. Hindi ako EG6, hindi ako ano. Sa EF ako siguro, pero sa EG, mas gugustuhin ko full race. Paano? Sabihin mo nang hindi to yung daily car ko, di ba? Project car. Oo. Bucket seat, roll cage, lowered sagad, camber na maayos, fitment na medyo meaty, syempre case swap, automatic. Kumbaga pang Diba? circuit, ganon. Mga ganun, pero wala akong team, kumbaga wala akong team na susundan. Mm-mm. Ganun kasi ako, hindi ako masyado So kahit maghalo ay USDM at saka JDM parts, wala okay problema lang. sa akin. Basta para sa akin, yung combination na to, maganda, ito yung gusto ko lagay, okay na sa akin yun. Well, I think that's a harder route to go given na wala kang catalog na sinusunod, di ba? Hindi ko to, pa nagbuo ka ng straight theme car, may catalog. Oo. So, punta ka lang, pag marami kang pera, I'd like to buy everything in this catalog. So, mas madali siya. Pera lang talaga ang kailangan. Pera ang kailangan. Ito naman, long term siya. Oo, yan, R&D. May base model ka, salpak mo lahat ng gusto mo, tapos tsaka papasok na, gusto ko dagdag to, gusto ko lagyan nito, Tsaka trial and error, ganon. Yun, sa route na yan, papasok ang doble gastos. Parang ganon na rin. No? oo. Kasi magkakabit Pero ka. I would say na, mas mura pa rin siya kaysa dun sa, straight. di ba, si straight mo siya na catalog build. Well, nung araw naman, mura lang straight na spoon eh. Ngayon kaya, no, magkano kaya, no? Sabi mo may EG ka, sobrang yaman mo. Pinadala mo yung kotse mo sa Japan, sa spoon, sabi mo, I want spoon, everything. Or let's say na, EG6 Pwede pa kaya na yun? spoon na binibenta ngayon, na straight spoon talaga, magkano kaya? 3? Hindi ko alam eh. Depende sa 3M? nagbuo eh. Depende sa nagbuo eh. Hindi, for example, meron kang local PH12 na spoon. Ay, na spoon na PHDM na PH12, di ba? I-ship mo sa Japan, pagawa mo kay spoon lahat ng spoon. So, pagdating sa'yo dito, manual pa rin yung windows. Kumbaga, hindi siya EG6. PHDM siya, pero spoon lahat. No? Pa-reinforce mo yung chassis. Okay. Ano kaya yung gano'n? Pwede kaya yung gano'n? Yung Hindi mga... nga, inaano ko sa'yo, yung price ng EG spoon dito, para yun yung babasihan natin kung magkano kaya abutin ngayon. Yung kay Microsauro, Pero for sure, abutin yun ng yung kay Microsauro, mahina 2. 2 ata. 2-1, 2-2. Nung nabenta. Sabi mo nang papaship mo doon, papalitan lahat, mahina 2 doon. Malamang. Pero wala, gano'n eh. Is there someone crazy enough to do If that? you were- Kwento nyo naman sa amin. Baka kung may kilala we kayo. would like to talk to you. Kung may kilala kayong gano'n ang ginawa, no? Pinadala yung kotse sa Japan Para para spoon out. Spoonified, no? Di ba? Tangina, pagdating sa Pilipinas, papalitan ko yung logo ng spoon, kutsara. Kasi local. Tagalog. Pero spoon lahat, kutsara. Kasi local ano ba rin, Oo, local diba? chassis pa rin. Kutsara. After the EG is the EK. Anong gusto mo? Ay, hindi. Ikaw, yung ESI, will you mod it or not? Yeah, mod pa rin. Ako, for me, kasi the ESI is overshadowed by the EG hatch. So, basic setup lang ako dyan. B16. I For would lower mod it mags. for... Straight lang. Parehas ang ginawa ng kaibigan natin. Bakit niya daw pinili yung ESI over the EG hatch? Kasi gusto niya i-track na pangbaragan. Na hindi siya manghihinayang. Sa bagay, mas mura, no? So, yun yung... Ako, kung Si James. mod ko siya, ganun gagawin ko. Pero would you go for the mga EG8? Ano ba yun, di ba? EG8 ba yun? Purista, mga purista. Oo, yung mga ganon. Hindi siguro. Brown glass. Oh, hindi na siguro. Parang ano eh. 9 ata, EG9? Ay, hindi, meron ba yun? EG6. I don't know. Basta yung Japan. Basta yun. Hindi na ako I won't go through that kasi nga now is not the right time to do that. Dati siguro pwede kasi accessible pa yung mga pyesa pero ngayon yung sabihin mo puta matitenga yung kotse mo dahil wala kang mabiling brown glass, hindi na. Like what I said, hindi naman ako masyado ganun ka purista. Pinipili ko lang kung alin yung aayusan ko talaga. Na kung sakaling gusto kong kompleto. Kumbaga nakapagkabit ka nga ng brown glass, puta may mga gas-gas naman, may mga ano naman. Sagad na yung detail, di ba? Pangit din. Ayoko na ipilit yung mga ganun. Sa EK, ano mas gusto mo? EK hatch or EK sedan? EK hatch pa rin. Two-door. Ako alam ko. Hindi ako naging fan ng EK hatch eh. Tatlo yan eh. Yung available sa local? Wala naman EK hatch Four-door local. lang. Oo nga. Meron pang coupe, di ba? SI. Oo. US, no? So, i-consider ba natin kasama siya sa list natin? At oo. I would love to have that car. Hatch pa rin ako. I would love to have an SI. Ako hatch pa rin. Two-door. Kasi kulang, hindi ko masyado siya na-experience, kaya siguro atat ako na magkaroon ng ganon. Oh well, going back to the EG, may ganon din. Yung EJ Coupe.
Oo nga, EJ1. oo. Yun, pag nagkaroon ako ng EJ ko, Fast and the Furious build, puta, Bomex body kit or Wings West body Green, kit, mga ganon. Green underglow, color black. 17 na chrome Lalo na wheels. taas Oo. ng gas ngayon, pwede pang... Wala, ganun lang. Pero, again, going back to the EJ1, yeah, I would love to have that. Wait, EM1 pala, EM1. EG hatch over coupe. Wala kasi ako experience sa EJ1, hindi ko na-drive yung kay Jay dati. Ako, Pero yung kay Jay kasi dati, nung nabili niya, ano yung pangit na suspension? max speed. No. Sorry. Coil sleeves. Okay. So, ang pangit daw nung ride. Ah, Tas sobrang bagal. Alam mo yun, stuck eh. So, wala lang. Well, the EJ1 didn't come with a B16 eh. Single cam eh. Okay. Oo. So, sa EM1 lang talaga nag-dock eh. Na Civic. At saka sa SIR. So, ako, EG hatch over the coupe, pero EG hatch over the coupe ng EG. Ako, EJ1, the coupe over the hatch. Kasi, Both, di ba? Both. atat ako eh. Pero, sedan, di ko talaga masyadong type. Sa EK naman, ayoko talaga yung hatch. Gusto ko yung SIR na body. Over the hatch. Oo, over the hatch. Pero coupe pa rin. Kung magkakaroon ka Kung ng mag-EM1, pero EM1 over the SIR body. So, syempre. sabi mo two-door, 'di ba? Meron siya mga backseat rin. Mm-mm. Would you keep the interior na ganun or lalagyan mo siya roll cage? In this day and age, yung harap all na stock. In this day and age, all stock. Kung merong all stock. Pero kung 15 years ago, wala, race car. lang. So, hindi mo siya i-mod. Okay. Like what I did lang sa EF, ganun? Stock lang? Kung magkaroon ako ng EM1 ngayon, stock lang. Hindi. Lowered mags. TE. Kahit nga stock eh. Stock SIR lang. Parang kay Nico Roque dati. Ganun? Nakamakina yun. B16? Pero 220 horsepower yun. Kargado makina nun. Ikaw nga, lalagyan mong K. Well, so, yun nga. Sa EM1 kasi, parang it's so hard to find an unmolested one, even in the States. So, if ever you come across one na unmolested, matching numbers, pag sinabi matching numbers, fender may VIN. Transmission may VIN, makina may VIN. Dashboard, di ba? Dashboard may VIN. Chassis. Chassis may VIN. Makakuha ka man ng matching na all na sari-sariwa, keep it as is kasi ang hirap na maghanap ng gano'n. Sa EK naman na SIR, mod. Kung makakahanap ka ng ganun, is it original left na siya? Siyempre, USDM eh. Tama. USDM eh. EM1, USDM lang. Okay. So ako, sa EK hatch naman, let's say, kunyari, non-type R. Kung non-type R, mas gusto ko yung, even the type R, gusto ko yung 96 spec. Ayoko yung SIR look ng EK hatch. Bakit? Gusto mo yung may bigote? Oo, sa non-type R, gusto ko yung may bigote kasi, kumbaga, mas simple lang siya tingnan. Alam mo yung mayroon siyang accents ng bigote, ganun. Tapos punggo. Putol. Oo. Sa Type R naman, mas gusto ko yung chin na aggressive ng 96 kaysa sa 99. Okay. Kasi 'di ba yung chin ng 96 is talagang buo siya sa ng Type R. Oo, ng Type R. Yun ang chin ko dati sa BTA ko. So if I were to get a non-Type R, hindi ko siya ita-transform into a Type R look. I would keep the moldings. Tapos, Yung wing sa gitna, lalagay mo nun? Pwede. Okay Pang sa akin yun. EK3 no? Pero, hindi ko pa rin siya para buuin as OEM, buuin na ganun. Race Racing car look pa din. Racing look. Maka na. B. Ano naman tayo eh. K. B or B turbo or K. Definitely, hindi single cam. Pero kung wala akong choice at binagsakan ako ng EK hatch sa garahe ko, B-turbo. Ako. Ayoko ng mag-K just because ayoko palitan yung subframe into pang EG. Kasi ang pang-ilalim ba ng EK9 at saka EK3, iisa? I would say. Specs? Yung kapal ng mga arms, parehas? Yun ang hindi ko sure. Geometry? Hindi ko sure. Most likely same no? Alam ko, sa iba lang yung shocks, sa kaha sila nagkakaiba. Nag-reinforce. So yun, I'd like to keep the stock geometry nung EK hatch. So I'd go for B turbo. B20 turbo or B16B. B18 turbo. Okay. Very Mga expensive lang, engine. konti lang siguro 500 horsepower. B16 turbo, makakapag-swap ka na. Oo. Sabi mo nga, ayaw mo ipalitan yung pang-ilalim. Oo. Although sa EG, ginagawa na rin yung DC2, di ba? Kasi mas makakapal daw ng onte. So yun yung gagawin ko. Sa SIR, ayaw mo SIR? Ganda-ganda SIR eh. Game ako, SIR. Nakailan SIR na ako eh.
Na-try ko na yung BYS, na-try ko na yung C-West, na-try ko na lahat yung first molding, yung Ano yung first molding? chin, first molding ng chin, Ano yung yun? saya rin. Lalo na yun nasa 96. Yung ba yung FM? Anong tawag? Anong pangalan? First molding. Hindi ba family? Akala ko family chin. First molding kasi. FM, family chin. Charge speed, na-try ko na rin charge speed na chin. Ang dami ko na naging SIR, okay. Ako gusto ko SIR. Ang dami mong pwedeng gawin sa SIR. Putang na SIR na yan. Pero kasi sabi mo, 'di ba? It's very hard to find a coupe now na stock. So sinasabi mo mga tao sa US is unlike dito sa Philippines na mas gusto nila i-restore back to OEM, back to original glory ng SIR yung mga kotse nila doon. Hindi din. There are a few. Pero usually mga EM1s, race cars, drag car. Iilan na lang yung mga street car na EM1 na matching. Kasi nga nauso yung nakawan dati, di ba? Ganito ni RJ. So pag naki-EM1 ka dati, matic yun, sure mananakaw yun. Parang ganun. Tapos ang mahal na ng mga matching ngayon. Hindi na siya parang passion project for them. Eh di ba sa US naman ang bis bumaba din ng value ng kotse, lalo na pag local lang. Actually, di ba nung post tayo ng thread doon sa binibentang EM1, pinagtatawanan ng mga taga-US kasi mura lang daw sa kanila yun. Oo. Eh kasi nga wala sa atin. Wala sa atin yun eh. Okay, going back to the SIR. Would you restore it or mod it? And anong color? Passion orange guy ako eh. Oh, restore it or mod it? Katulad ng SIR ni Uncle. Ganun. Stock mags, lowered, full rest, makinis lahat. Lagyan ko lang ng makina. Si SIR Passion Orange, ano interior niya? Is it the confetti? Iba-iba din. HKS? Alam ko iba-iba din. Nadaanan niyo yung tatlo? Hindi ko sure eh. Hindi ako sure. Di ba tatlo yun? HKS, confetti, at saka Zigzag. Zigzag. Ang normal na nakikita ko is zigzag ata. Nasa year model yata interior. Ayun nga eh. Hindi ko alam sa Passion Orange kung nadaanan niya lahat yun. Most probably oo kasi sabay sila ng black at saka white. Nighthawk. Ako kasi, over all the SIRs na nakuha, meron ako isang SIR na ako yung bumuo from scratch. Talagang pang-ilalim, winner top ko, ganyan-ganyan, penaltan ko, engine, ganyan. Pero I would say na best setup para sa akin is the B20 Turbo ni Pepe. Yung white. Pero when it comes to the appearance, mas gusto ko yung ginawa ko dun sa Battleship Gray. Mga 280 horsepower lang eh, no? Sakto-sakto, usable horsepower. Early boost. Small turbo. So, ganun pa rin gagawin. Oo. In a way na, for me, turbo is king before the K series. Yun nantay ko eh. Pero, B18 sila. Okay, para lang rin sa mga audience natin, the difference between the B16, B18, B20, si B16 high revving siya, 16B na Type R. Tamad yun. EK hatch, EK9, 16B. High revving siya pero wala Tamad. siyang torque. Parang nagdadrive ka ng SIR na local B series, B16 or B16A. Na mas mataas lang mag-rev. Oo. Pag nag-jump ka sa B18 or B20, ramdam mo yung gaan ng SIR sa kanya. Talagang pag early shifting, maski paahon ka, walang problema siya. Pero kahit naka B20 ka, magsakay ka ng 4, ramdam mo yung sakay mo. Yun ang problema sa mga B-series na makina. Mag-isa ka, puta, feeling mo, tulin mo. Tay, sakay mo na yung asawa mo, sakay mo na yung anak mo. Parang gusto mo silang pababain. Parang hindi ko na feel yun. Turbo kasi yung B20 mo Meron ng B18 eh. Nagkaroon ng B18 eh. Ganon ng B18 swap nyo. Yun ang reklamo ko lang sa mga B-series nung araw. Pero siguro ngayon, kung 250 plus horsepower ka, tapos mga 160, 170 torque ka, hindi maabot. Mga 160 torque ka, bit-bit mo na yon. Pero sa stock lang, ramdam mo yung bigat. Grocery ka lang, ramdam mo eh. Ramdam mo na. Magpalit ka nga lang ng carbon fiber hood, ramdam mo eh. Kasi gumaan yung... Oo. Magpalit ka lang ng hood sa EK, ramdam mo. Sa SIR, ramdam mo yung gaan. So, andun tayo kasi sa level na medyo expensive car. How about the entry levels like the LXi and VTI? Race car, hindi na siya para buuin. Katulad ng ginawa ni Bods, na puta gagasan mo ng ganon. From LXi, ginawa niya LXIR, no? Kumbaga si Bods, pinanindigan na lang talaga niya. Pero believe ako sa dedication na ginawa na doon sa kotse. Commitment. Oo, and commitment. Tsaka talagang, yun nga, pinanindigan niya talaga to become the most expensive LXi in the Philippines. Pero ako, I won't go through that. Kung may LXi ako, race car, drag car, circuit car, roll cage, walang laman. Somehow, it's mayabang pa rin yun, sabihin mong kasi. Oo. LXi, ginawa kong ganito. Oo. Diba? Pero yung
in terms of value-wise, mahirap siya makuha. Kasi ang LXI ni Bods is from, SIR body na siya talaga. Oo. Color green siya, Green. dark. Naging B20, naging ngayon naka B16B na. So, yung mga transformation from the LXI, like the antenna, kasi antenna na sa pillar, di ba? Oo, LXI. binilipat din niya yun. Nilipat niya yun. Tapos pinalitan niya na lahat. Dinis brake niya yung likod, mga ganun. Pang ilalim yung interior, pinalitan niya na. So, commitment talaga. Pero, ang nag-aano pa rin doon is the Chassis. code. Which is yun ang somehow naging importante sa mga Pinoy. Oo naman. Padek. Ano bang chassis ko? XI? Padek. 145 ata. Parang ganon. Parang ganun ata. Hindi ako sure ah. Ano ba yung VTI? Alam ko lang, 16. SIR lang alam ko eh. 454. 454. 454. Sabagay, no? Pag VTI, wala, race car. Race car lang. Hindi ko siya para buuhin na lalagyan ko ng mga super mahal na pyesa na hindi naman pampabilis. So, automatic. Engine swap. Tas roll cage, racing seat. It's either pang circuit or pang drag. Ganun, livery. Oo. Hindi ko na siya para ipa-repaint yung barbecue. Hindi ko na siya para ipalatero. Kung may bulutong, biyaan mo siya. Kaya mo na siya. Kung may bulutong, carbon. Kung bulutungan yung balakang, fiberglass na lang. Oo. Ganon. Hindi ko nasasalanan ba? Kahit Kasi, rota lang na parang- mags. Ganon. If you don't plan to keep the car, maski may plano kayo keep eh, parang kasi wala rin value in long term eh. Kumbaga, you would hold on to that car for sentimental reasons na lang. Tama? No? Tama. So, build it with purpose na lang talaga. Mm-mm. After the SIR, ES. ES. Ako, pass ako sa ES. Ikaw, magkaroon ka nun eh. Yung ES na hindi pa eagle, yung Gusto mo malaki yun? headlight. Parang kay Alan? Mas gusto ko yung ano, Ay, ano ba kay Alan dati? Ganon, di ba? mas gusto ko yung eagle na. Eagle Eye na 2.0. If ever magkakaroon ako ng ganun. Asa nga game mo? K-swap. Ano rin, same ng ginawa ni EJ. DC5 na nasa DC5 ES everything. DC5 na nasa ES body. Mahal din nun. Given na meron kang budget Ako, I will skip that Honda. Bakit kasi naupuan nun po? Takin ng kotseng yun. Parang bangko. nakita mo na yung RS na ganun? Yung 2 liter, matic. Bakit ng Hindi, transmission? 1.6 rin yun. Hindi. K yun. RS? Oo. Meron 1.6. Doon sa malaking headlight. 1.6 o 1.5, hindi ako sure. Alam ko yung K, yung RS, yung Eagle Eye na 2 liter. K, matic, paddle. Okay. Bakit ng transmission? Hindi siya katulad ng sa transmission ng FD. So, sumunod kay ES, FD. FD. Alam naman natin lahat yung sitwasyon mo sa FD. Gusto ko FD. Gusto ko FD because I like the itsura, like the interior. Sa lahat ng naging interior ng mga Civic, dun ako napawaw. Mhm. Maliban doon sa mga modelo, kasi mga modelo parang ano na eh. Kasi alam naman natin mga Civic dati pangit ang basic interior. Mhm. Yung sa FD parang woo, Spaceship. Oo, tako dalawa gauge, laki ng dashboard. Nakaiwala yung speedometer, Oo. tachometer. 'Di ba? So, yeah, FD, I would definitely more than FD. I would say, para sa akin sinasabi ko rin sa lahat, the FD body is yung best Civic para sa akin. Kaha, no, itsura. Oo. Nagkaroon ako niyan na R18 long time ago. Hindi ko pa alam na nare-remap siya. Binitawan ko lang dahil sa throttle response. Oh. Dahil R18 manual siya, pero may delay yung throttle pag tinatapakan mo, ganun. Naiinis ako sa ganun. So, binitawan ko. Hindi ko alam na kaya pala i-remap siya na ganun. If ever given a chance na magkakaroon ako ng, let's say, Type R, maski Type R inspired na FD, yun na. Ultimate. Nakamakina. Type R. Type R din. Or Ako? sabi mo, basta K. Ako, kahit FD, kahit di ko nagalawin yung makina. Gagamitin ko siya pang-daily lang. Never nag-come to my mind na, never crossed my mind na i-K24 yung FD, or Kasi doon na natin ilagay yung ano eh. or i-Type R man lang yung makina ng FD. I like it as is. Ako hindi, bitin ako sa ano. Kasi gusto ko siya drive-in araw-araw na with ease, yung gaan, yung pakiramdam, yung hataw, yabang. All in one package na kasi siya para sa akin eh. Pwede siyang family car, daily car, yabang car, di ba? Totoo. Yun yung FD para sa akin. So, kung sakaling bubuo ko, Type R kit, maski hindi Type R kits eh. MMC, pre-MMC. Mas gusto ko si pre-MMC. Kasi may chin. Tapos, siguro, ano yung chin mo dun? Modulo. Parang ganun lang rin. Or pwede ako maglagay lang ng splitter sa ilalim, parang lang meron, ano sa... Charge speed, Oo, mga ganun. ganun. Ako, gusto ko yung pre-MMC na itsura. Kaso nabibitin ako kasi wala pang chin back then na para doon. Ang mga chin lang would be yung mga modulo. Pangit eh.
Di ba kinonvert Mugen. mo yun sa'yo na octagon taillight yun? Oo. Binalik mo sa Oo. round. Kasi gusto ko yung bilog. At the So, same time, inoferan kasi ako ng swap plus 8,000 sa taillight, swap plus 8,000 sa headlight. Difference sa headlight is smoke? Smoke. Okay. Swap plus 10,000 sa bumper. Okay, kasi yung FD na niya Dati. is 2009. 10. 10. So, ano na siya, facelifted na siya, MMC. MMC. So, in-offer lang ka. Inoferan ng pera eh. Akin yung facelift, sa'yo itong akin. Well, gusto ko rin naman talaga yung bilog dati. Gusto ko rin talaga yung bilog. Parang GTR eh. Yung likod, no? Oo. Tapos, GTR inspired eh. so, kwento mo naman sa amin, nagkaroon siya dalawang FD. Puti tsaka itim. Puti, tsaka ito. Yung puti, lagi ng dami sira eh. Pero yung puti, yung brand new, ha? Oo, hindi ko na Yung ginawa item yun yung inaayusan natin ngayon. Oo, yung itim lang natira. What was your first setup dun sa FD na yun? Kung ano man yung unang mong sinetapan, ano yung unang Sa itim, coilover, mags, lahat ng klaseng bumper. Diretso coilover na agad? Oo, first setup, coilover. Sounds. Lahat ng klaseng bumper? Ah, What do you mean? Ano pa mga bumper nun? Dalawa lang naman yun, ah. Mugen Or 1, mga chin. Mugen 1, Mugen 2, modulo. Mga chain. Sa mga pre-MMC. gadgets. Oo. Nakompleto mo yun, pati side skirt. Mga ganun. Hindi ako fan ng may side skirt eh. Okay. Oo. Kasi hindi naman kailangan ng FD, to be honest eh. Di ba? Carbon hood, lahat ng klaseng carbon hood. Nag-ano pa pala ako, nag-MTR pa ako, MTR hood. MTR is... Mugen Type R. Tama. Yung may butas-butas yung hood. Pati yung bumper, new Type R. Mugen Type R, oo. How about the Mugen RR? Ayoko talaga yun. Ay, hindi mo type yun. Nagkabit ako nung hood na Mugen RR. Kasi na-expect ko may magbabago sa temp. Ventilation. Oh, wala rin. Wala rin. Yung Mugen RR hood ko mga plastic eh. Ah. Hindi yung fiberglass at Ah. carbon, plastic eh. Yung imported plastic siya. So, wala pinagbago. Nakapag-try ako ng Kevlar. Ang Yung dami na pala pinagdaanan gold, nun. yung gold na hood. Ah. Oo, Kevlar. Dami na Pogi pala din, black and pinagdaanan. Kevlar, angas din. Carbon hood, nakailang carbon hood ako, Type R, yung flat lang. Sa ducktail, orig, nag-try ako nung hindi orig. Pero hindi pa ako nakapag-wing. Puro ducktail lang. Oo, hindi ko talaga trip yung wing. Yun, okay. Wala, masarap lang. Ang dami kasi pwedeng itsura ng FD. So after the FD, given na yun na-imomod natin ng FD. Oo. So after the FD would be the FC. Hindi! Yung Ano? FB! FB. Yan. Wala, Tama. Forgotten Civic din yan. Pass din ako dyan. Okay, ako rin. Pass ako sa FB. Although, ganda na interior nun Yung Ganda dashboard. rin, oo. Oo. Ganda rin. Pero pass ako sa FB talaga. One of those forgotten Civics yan. Pero sa US, maganda yung FB na SI. Kasi K24. Okay. Oo. 4-door rin. Two-door. Coupe. So, after nun is the FC, na. FC. Dalawang klase FC. RS Turbo at saka yung 1.8. So kung mag-FC ako, RS Turbo, syempre. Pero this was the generation na or FB pa lang. Wala na manual. FB may manual pa eh. FC wala na. Wala na. RS Turbo, gagawin mo Type R? Oh, hindi. Merong dumating dun sa powerhouse, maganda rin ha. FE yun eh. Ano yun? FE. FE. Yung sa kaibigan ni Ampatuan? Ah. FE yun. Oh. So, ito, si FK8. Oo, sa FC. Parang kay China dati. Si. FC. Hindi ba yun yung kay ano? Kay Jay? Na kay Jay ngayon? FE yun. Hindi, yung kay Yobabs. Kay Wiguli. Okay, FC. okay. Gets. Oo. Gusto ko yung RS Turbo Definitely kasi. hindi. Hindi ko siya Gusto ko yung matulid. type yun. R. Hindi ko siya type R. Merong nakalimutan ko yung kit na maganda para dun eh. Forgot. SI yata. SI lang. Actually, USDM? Wala na ako dyan sa trend na yan. Hindi ko na alam yung mga ayos na mga ganyan. Ang last na ano ko is the FD. Mga sumunod sa FD, hindi ko na alam mga ayos-ayos niyan. Ako, RS Turbo, tangin na big brake kit, TE, tono. Ako rin, That's RS it. Turbo. Turbo pa rin, syempre. Hindi ko nagagalaw yung mga exhaust. Tahimik lang, pero nakatono. Tulin din. So, hindi mo lalagyan ng maski konting sound lang? Hindi. Man lang, chamber Doremi yun. CVT yun eh. Doremi. Sa FE, ang tulin ng FE. Ayoko yung V. Ay, E pala. Ay, ano ba yun? Ayoko yung non-RS. Mas matulin yung RS kaysa sa non-RS. Siguro na mga Pero 20 kilometers per hour top speed. both turbo pa rin yun. Oo. Yung kay J, Pumapa RS. ako eh. Hindi. Non-RS yun. Yung na-testing namin RS dati, tumutuloy-tuloy. Stock yun ha. Lakas lang talaga sa gas. Pero ang ganda ng loob rin, di ba? Like, parang nakasakay ka na rin sa Type R. Para ka nasa sa Audi. Sa totoo lang.
Same rin yung interior ng Type R, di ba? A little bit, yeah. Nagtalo lang sa gauge, sa color, pero yung forma ng ventilation, ganyan, same lang lahat. Ganda yun. Ganda FE. Mahal lang eh. Saka lakas lang talaga sa gas. So, was that a latest na ng Civic? Civic? Oo. Ganda yung body na yun. Pogi. Kahit hindi siya Type R, no? Saka sobrang comfy. yun or Pang araw-araw? Yun. Pero pamorma, FD. pang project car? FD. Same siguro, ako rin. Kung araw-araw lang. Problema kasi walang manual nun. Pero you can swap. Mag-import ka lang ng US transmission. shit, oo. Diba? ECU, Pati box. syempre yung mga panels to make it OEM dun sa loob. So sa US, meron siya manual na RS Turbo. SI. Turbo. Oo. The SI is manual. 1.8? 1.5. L15. Hmm. So yung mga mangyayaring L15 swap, dun manggagaling yung makina. Sa SI. So yun yung mga Civics. So, will you mod the Civic? Hell yeah. Yes. Yes. Of course, yes. Hindi, Actually ako maski anong Civic generation pa yan, I would. hindi dahil uso, kundi dahil sarap eh. It's not the Sabi mo, fastest car on the road, pero it's definitely the most exciting you'll ever drive. Ang dami mong pwedeng, ang dami mong pwedeng, parang Lego siya, ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng build. Ano siya eh, sandbox. No? Pwede mong gawin chop suey, mga ganun. It's a sandbox car. Pwede ka mang asar, ganito build mo. Yun talaga, you'll definitely Yes, mod the of Civic. course. Okay, going back sa favorite car ko na sasabi ko sa inyo, FD. Kung poporma ako ng FD, I would go with the K24, K20 Type R or K24. Basta K-series siya na manual. Tapos full drop. Hindi siya masyado racing. Pero gusto ko sana na 17s. Tapos 17 by 9 plus 35 offset ng wheels. Kasi tapos 24540 17 na goma. Meron ako friend dati na kaganon. Ganda-ganda tumindig. Yun nga lang, pinipigilan ako ni Chino na ganon kasi mahirapan daw ako gamitin daily. Siguro naman with a proper suspension setup, maayos mo siya. So, ganun gusto ko setup. Tapos sagad siya drop, syempre full exhaust. I would, in the appearance naman nung labas, I would go with the pre-MMC or Type R. Okay lang rin sa akin. Kung Type R man siya, gusto ko yung may fog lamp rin. Tapos kumpleto hanggang likod yung wing. Kumpleto yon. Kung pre-MMC naman, I won't put a wing. Gagawin ko yung modulo chin ni Pog ngayon, no FD ni Chino. Ganon. Tapos, kung wheels naman, I would go with the CE or TE. Yun lang. I mean, hindi ako magre-Rega Masters doon. So, tapos interior, I would go with the SR5 na seats. Tapos, may backseat pa rin. Kompleto pa rin. Sa alin? Sa FD. So, kwento ko sa kanila, since that's my favorite Civic car, ito yung setup ko, ganito yung visualization ko sa mangyayari sa kanya. Okay, so there was a time na napakadaling i-show car ng FD nung bago-bago pa siya. Meron siyang Yan yung recipe. favorite ng mga tao na nilalagyan ng body kits eh. Recipe. Oo. Body kit, upuan, coil over, big brake kit, exhaust. Dati, pag ginawa mo yon, pwede ka na manalo sa B2B, pwede ka na manalo sa mga barangay car show. Kasi given na maganda pa kasi yung pintura dati. Kumbaga, bago pa eh. So, sinasabi mong body kit is the Manibela pala. bumper? Type R. Kasi meron mga Hito build, diba? HC Racing na plastic, you have to stay away from those. FD was a very popular car na pinapalitan yung bumper, ginagawang iba itsura. Kung gusto mo mag-wide body, Magnugan RR ka, yun lang. Na imbes na nakapatong na yung flare, papatabas mo talaga. Kung gusto mo na mag-wide body. Going Tapos on. si Angelo Magtoto, may FD yan siya dati. Siya yung nagpauso na 9.5 na wheels. Yun nga sabi ko eh. Sa Ako, FD. lagi ko sinasabi. So, 17 by 9 offset 35. 245, 40, 17 na goma. Mahirap maghanap ng 17 by 9. Yun lang. Kaya nga sabi ko, So, limited sa itsura. CE or TE? Wala atang 17 by 9. Maski Rota. 18. Sa Rota ang by 9.5. IKR. Meron, dati meron eh. Yung kaibigan ko nga meron ganun eh. 17 by 9. Na 5 holes ha? Oo, dati nakaganon yung kaibigan ko eh. Kaya talagang gusto ko yung tindig niya nun. Kaso sa rab-rab, tapos, alam mo yun, Body modification. ako, pinaka-favorite ko talaga dyan, 17 na 8.5. 225 na goma. Or 17, 7.5, tas 225. Meaty. Yun nga, again, going back, ang kailangan mo lang sa FD talaga. So, sa mga nag-FD ngayon dyan, if you want to stand out, nang hindi kayo nakamakina, BBK, mags, coilover, body kit.
upuan na orig, manibela. Sa manibela pa lang, you'll spend how much? Magkano mo na Monte Carlo? Wala, magkano na ba ngayon? Dati 7 lang yun eh. Sabi natin 10,000. Bibili ka ng Works Bell na hub, 12,000. Mas mahal pa yung Works Bell kasi sa ano, no? Oo. So, yun pa lang, medyo may yabang ka na. Diba? Tapos Ano yung nagyam... tilt up? Hindi. Yung Ako, ayoko ng quick release eh. Diba? Ay, man quick Short release. hub lang. Okay, so mas mura. Hindi naman siguro 12 yun. 12. Ang hindi quick release? Tanga. Sa quick release, kailangan mo muna bumili ng short hub bago ka mag-quick release. Oo. Oo. Ako, Or ano, Mugen na ano manibela, na, o quick 25,000. Yun lang. Tapos SR7 na upuan. Yung ano, no? Yung 100 Alcantara. plus, oo. No? Namugen. Yung parang kay Gucci, na namamatay yung leather. Ganda nun. Dumadapa. So, yun. FD, ang daling forma ng FD. So, kahit na mag 2030, you'll see FDs on the road. Yun nga lang talagang pabulok na ng pabulok. Kasi iba, mas more on forma ang ginagawa kaysa mag-maintain. Is it hard to maintain an FD? No. I would say no kasi yung mga sira ng FD, yun at yun lang din. 20 years na rin ang FD, eh, no? So, let's say for example, may FD ka, may FD ako. Kung anong masisira sa FD mo, yun lang din ang masisira sa FD ko. So, you would skip the part na troubleshooting. Tatanong ko sa'yo, ganun. Tatanong mo sa kahit sinong FD owner. Ganon siya kadaling i-maintain. Although, mas mahal ang pyesa kumpara sa EKEG, Big Body, or whatever ko Toyota car. Pero, yun at yun lang din ang masisira. Ano ba, ng FD? Weak point? Trani? Engine support. Ay, sa mga matic, trani. 100,000 kilometers may sira na yan. Engine support, tensioner, shock mount, rear wheel bearing, mga ganon. Oh, wait lang. Ikaw muna. So, yun lang ang masira sa FD. Ang dali maintain na FD. So, let's go to the CRV. CRV Gen 1, Miliki. Anong gagawin ko sa CRV Gen 1? B20 Turbo. All-wheel drive pa rin. Would I go for the Performa? Would I go for the full mark? Maybe not anymore. Gusto ko lang may horsepower siya. Would it be usable? I would say no. Pero gusto ko mga 500, 400 horsepower sana. No? Para ramdam mo naman yung all-wheel drive. Suspension? Syempre, lowered. Would I do stuff to the interior? No. Gusto ko family sleeper car lang. Diba? So si Makoy, meron yun siyang mga Gen 1, may Gen 1 na CRV yan siya eh. Nasa Bulacan. CRV Gen 1. The only CRV na gusto ko ayusan. So sinabi ko sa CRV Gen 1, gusto ko turbo, all-wheel drive pa rin, mga 400, 500 horsepower. Same. Performa or full mark, I would go PHDM lang na may spare tire pa rin sa likod. Lowered lang, mags, big brake kit. Ano yung may fog lights na bilog? Hindi ko alam. Basta yung bumper na may fog lights na bilog sa CRV Gen 1. Tapos interior, di ko nababaguhin. Sleeper family car lang. Pero if given the chance to have a sound cruiser, yun ang setup. Yun lang. Yun yung CRV na Gen 1 na meron Itim. dito sa likod eh. Anong title na? Kenwood. Nasa bukan. Tama, Kenwood. Sound cruiser. Turbo. B20 turbo. Kahit hindi na VTEC. Automatic. Malamang Manual. automatic. Oh, wow. Adi wow. Manual. Adi wow. 400 500 horsepower nga eh. Sa bagay, hindi kakayanin na automatic yun. Magigiba yun. So yun. Lowered size 18 na wheels. Oh, BBK. Big brake kit. Hindi titigil yun. If you want race car na family car, yun talaga. CRV no. Yun talaga. Pero bitin siya kasi gawing race car talaga dahil ang laki ang bigat niya. So may ilalaro mo siya pero you won't be that competitive in it. Hindi. Street car. Yun ang nasa isip ko. Kung ilalaro mo siya, kunyari, pangkulitan sa mga coaching, makukulit sa kalsada. Street car. Pero, would you race it sa drag race? Ganon? No, hindi. Ako hindi rin eh. Pero feeling ko, ang angas lang din K24 Turbo Ay, man. CRV Gen 1 all-wheel drive. Angas din. Ano ulit? K24 Turbo all-wheel drive CRV Gen 1. Diba? Isipin mo, no? Yung O kaya K20R K24 nung nasa Gen 2 ni Ace, no? Lalagyan mo sa Gen 1. K20R front-wheel drive lang CRV Gen 1. Okay din. Is the transmission ng K-Series local 4-wheel drive bolt-on kaya sa K-Series Type R or K24? Oo daw. Basta K. Magkakataon na lang sa shifter. Ratio. Ratio tsaka sa shifter cable. Tsaka sa shifter box. Bibihira ka makakita ng CRV Gen 1 na naka-K, no? Meron ako nakita nung, ano ba yung car meet sa baba ng Ayala Malls dati? Legend of the 90s yata. Legend of the 90s. K-swap? K-swap. Pangos din. Ako wala. Kaso ang baba pa din. Nakita, eh. So pag tinignan mo yung kotse from afar, kala mo hindi. Pag lumapit ka, puta, okay. Ang baba pa rin, di ba? Yung B20 ang baba. Lubog pa din. CRV Gen 2, K24. Pero tangin na kasi, sa K24, ando na yung limit ng chassis. Malikot na rin talaga siya eh.
Kumbaga, na-reach na yung horsepower limit ng chassis ba? The CRV Gen 1 is the only CRV na I would mod. Hindi pa kasi ako nakatest ng CRV Gen 1 na malakas. I mean, hindi lang sa malakas, in terms of, like, papalitan mo yung bumper, ayusan mo ng wheels. Hindi, malakas makina ba? Nakatesting ako B18C na CRV Gen 1. Hindi, Na front wheel drive lang. mas mahina sa 2 liters yun. B18C, 200 horse din? I mean, lalagyan mo ng 2 liter na VTEC, di ba? Iba pa rin yun. Hindi. Gago, ilan lang ang horsepower ng 2 liter VTEC? 170? Oo. Oo. 200 yun ah. Wala. Kung walang karga, hindi abot ng 200 yun. Sure ka? Oo. Na-testing ko, B18C, straight lang. Naka-manifold lang, naka-header, ganun-ganun. Masarap siya, controllable pa siya. At 200 horsepower. Yung CRV Gen 2 at 220 horsepower, hindi na eh. Ano? Transmission. Kasi I don't know. ang CRV Gen 1 is cable. Yun, I don't know. Hindi ko alam kung anong So, transmission. CB18C is linkage na. Hindi ko alam ang transmission nun. Pero sabi mo front wheel drive lang. Front wheel na lang, wala na Siguro mga yung Ortia. drive shaft. Ewan ko. Pero manual. Kasi you won't be able to put a linkage sa ganun kaya? Or may conversion na Hindi ko ganun? alam eh. Di ko natanong yung part na yon. Ang naalala ko na is B18C yun. Tapos in the after a while, bini-20 na niya pero yung head ng B18C. Okay. So nag 220 plus horsepower siya. Okay. Kasi nag-cam na, nag-piston na. Ako, I won't do that. I would stay with the B18C and then maybe modify the B18C. Kaya okay na lang pag ganun. Okay na lang para wala ka nang gagalawin. Wow. You have the power, you have the torque. Pwede ka pa mag all-wheel drive pero bitin na yon syempre. Below zero. Turbo. Sa Gen 2, yun nga eh. 220 horsepower, limit ng chassis. Sa mga succeeding generations ng CRV, I would lower it with wheels lang. Yun lang ang ayos ko dun. Di ba? Sounds. Sounds. Sa Gen 3, sounds na lang. Gen 3 is the hatchback na wala nang Yung yun yung pagong. first na walang rear tire sa tailgate. Tapos the rest of the Reserve tire. CRVs na nangyari, boring na eh. Yun talaga eh. Modulo na lang eh. Ganun na lang. Hindi na talaga para sa akin mugs lang talaga tsaka ano. Definitely hindi I would stay away from the TEs and CEs, mas more on like Humura, mga ganun. mas classy. Well yun, boring na rin na CRV eh. Hanggang Gen 2. Ako Gen 1. Hanggang Gen 2 lang ako sa CRV. CRV Gen 3, lowered. Lowered sagad. Yung stance. Pero, di din eh. Lakas Hindi sa gas kasi. Sobra. So yun, so that's it for those Honda cars. To mod or not to mod. So we tackled the EF, we tackled the City, the Civic, and City, the CRV, Civics, and CRVs. the Accords. I won't touch those. Okay, para lang ano. I would choose the Honda Jazz over the City always. Well, syempre naman. Honda Jazz, that's another can of worms, no? So tatalakayin natin yan. Kung nagustuhan niyo tong video na to. So hahat tayo na makakausap natin tungkol sa Honda Jazz kasi ako limited lang din ang alam ko sa Honda Jazz. Up until now, nagugulat pa rin ako sa mga Honda Jazz. So meron akong kilala na sagad ang information na tungkol sa Honda Jazz. So kung nagustuhan itong ano na to, Hindi ka never segment. ka nagkaroon ng Honda Jazz? Hindi. I have my fair shares of GD. Gusto ko yung GD mo naka L15. Turbo. Hindi yon, yung isa. Yung NA Bakit lang naman naka L15 sa akin? na modelo yung makina. Turbo. Yung Yung pula red, ba yun? yung red. Turbo ba yun? Hindi, yung blue yung turbo. Yung red ang 15 nagustuhan ko. turbo. Nagustuhan ko yung red. Okay, Liksi. But yun. that's it. So that's it for this video. If you like this concept of video, let us know in the comments. So we'll try to do more of this in the future. And anong gusto niyong topic namin susunod? So we'd like to thank RSA for San Miguel. Should we go Toyota? Nissan? Puta, wala ako. Wala na kasi ako ano dun So, eh. hahanap tayo ng guest. Diba? Yan. So that's it. Bye! Bye-bye.